Hello everyone! Welcome back to Roots Travel Visa Assistance. Ikaw ba ay merong AFAM or foreign national boyfriend, fiancé, or girlfriend? And nagbabala kayong mag-meet sa ibang bansa? Mag-meet for the first time or second time, pero hindi mo alam kung ano ba yung mga dapat ihanda para sa Philippine immigration. Ano ba yung mga travel requirements na dapat mong i-prepare para maging successful ang pagkikita nyo ni foreign partner. So this video is for you. I-share ko po sa inyo yung mga travel requirements. So this video po ay based from my personal experience kasi nag-meet din po kami ng partner ko for the first time sa ibang bansa. Hindi po sa Philippines yung first meeting namin. Sa ibang bansa talaga. Ako yung nag-travel and siya nag-travel din from Germany to Maldives and ako naman from Philippines to Maldives. So sa Maldives po kami nagkita talaga. So based po sa experience ko, nag-undergo po ako sa secondary inspection sa Philippine Immigration. And ayun nga, kung napanood nyo yung mga old videos ko, na-offload po ako before nung nag-travel ako para makipag-meet sa partner ko for the first time. Na-offload ako pero nag-travel ako ulit and naging successful na. So, hindi lang po sa experience ko, also sa previous clients ko, marami na po akong na-assist na clients para sa Schengen visa nila and naging successful po yung travel nila, yung journey nila. Talagang na-meet nila yung mga foreign partner nila sa ibang bansa for the first time, successfully talaga. So, kung meron kayong mga nababasa ng mga comments or post and sila sabi nila na red flag ang makikipagkita sa foreign national partner sa ibang bansa. Totoo po yun, red flag. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag red flag ay wala na talagang chance na as in ma-offload na talaga kayo directly. So hindi po ganun. Meron pong chance as long as kompleto yung travel requirements nyo and ma-prove nyo sa Philippine Immigration na genuine yung relationship nyo. Kasi kapag nakita nila na hindi genuine yung relationship, like parang hindi naman seryoso yung relationship nyo, talagang possible na kahit na kompleto yung travel requirements ay hindi kayo makaalis. So now, ano-ano ba yung mga requirements na dapat ihanda kapag makikipag-meet sa foreign national partner? Kasi 'di ba, meron din kasing mga nagsasabi na bakit ang Filipino ang pupunta doon sa ibang bansa? Pwede naman na yung foreign partner ang dapat pumunta sa Pilipinas para mag-meet, 'di ba? So, kasi hindi naman lahat ng foreign national ay possible makapag-travel. For example, merong medical issue, health issue, hindi makapag-travel ng long flight, ganun, or o di kaya sa work, hindi makapag-leave, ganun. So, may mga valid reason din yung iba. Pero possible talaga na itanong yan ng immigration officer kung bakit hindi nag-travel si partner sa Philippines. So kayo nang bahala kung ano ba yung totoong reason kung bakit hindi nag-travel si partner, si foreign partner or AFAM sa Philippines. So again, kailangan genuine, kailangan honest po kayo sa mga isasagot nyo para hindi po kayo magka-problema or hindi kayo ma-hold sa Philippine immigration or hindi kayo ma-offload. So ito na nga po yung travel requirements. First is your valid passport, of course. Your round-trip ticket, kailangan confirm po yung ticket mo. Visa, kung kailangan po ng visa sa bansang pupuntahan. Hotel or accommodation, kailangan confirm po yung hotel. And then, proof of financial capacity. So, depende po ito kung sponsored ba ni boyfriend or kung ikaw yung gagastos mismo ng travel mo. So, kung ikaw yung gagastos, kailangan maghanda ka ng proof of occupation mo, trabaho mo, source of income sa Philippines, yung bank certificate and bank statements for the last 6 months, i-prepare mo po yan to prove and maipakita mo sa immigration na kaya mo yung travel mong i-support, na kaya mong i-support yung travel mo financially. So ito po ay para sa mga self-funded, kung hindi po yung mga foreign partner niyo yung gagastos ng travel niyo. Pero kung si boyfriend or si AFAM ang gagastos ng travel nyo, kailangan nyo po itong ihanda. Invitation letter or sponsorship letter na permado po ni partner, copy ng passport niya or any valid ID ni foreign partner, proof of relationship niyo. So dahil, for example, hindi pa kayo nagkita talaga, chat pa lang or video call
So, mag-provide kayo ng chat conversation. So, I suggest dito po sa chat conversation, mag-screenshot po kayo from first, yung pinaka-first nyo na chat conversation, screenshot nyo po yun hanggang sa present. So, kung medyo matagal na kayong magka-chat at sobrang dami na talaga, so, pili lang po kayo kahit at least mga 12 screenshot from first up to present na conversation. Basta makita lang talaga ng immigration officer na regular kayong nag-uusap. Actually, possible po na mag-ask ng permission ang officer sa inyo kung pwede bang tingnan yung chat conversation nyo. Kasi nangyari po yun sa akin. Tiningnan po nila talaga yung chat conversation. Pero kasi that time, wala akong dalang printed copies. So I have no choice. I have to show them our conversation sa phone. Pero kung meron kayong mga printed copies, possible na hindi na nila titingnan yung chat conversation. Pero kahit na merong printed copies, ay mataas pa rin yung chance na titingnan nila yung conversation nyo sa phone. And then mag-provide ka din ng screenshot ng video calls. So dito naman sa screenshot ng video calls, hanggat maaari isama mo na makita yung video calls with your family at saka si boyfriend. Para makita ng immigration na, kilala na pala siya ng pamilya mo. So mag-screenshot po kayo with your family and your foreign partner. And then call logs para makita nila na talagang nagko-call kayo. And proof of gifts or remittances. So kung nagpapadala si foreign partner ng mga package or ng mga gifts, so picturean nyo lang po yun siya kung meron kayong mga resibo or proof of remittances. Resibo din po ng mga padala nila if ever na nagpapadala si foreign partner. And then next po na requirement is affidavit of support and guarantee. So itong affidavit of support and guarantee po ay possible po talaga itong hanapin kapag foreign national partner ang mag-i-sponsor sa inyo. Lalo na kung hindi pa kayo kasal. Kasi once na spouse mo yung sponsor mo, hindi na po kailangan ng affidavit of support and guarantee. Pero kung hindi pa po kayo kasal and imimit mo siya or mag-visit ka kay foreign partner, possible po hahanapin ang affidavit of support and guarantee. So itong affidavit of support ay sobrang makakatulong po sa travel nyo. Lalo na kung first time mo pang makikipagkita kay foreign partner o kay AFAM sa ibang bansa. Ito po yung magiging weapon nyo. Though, hindi ko sinasabi na 100% na talagang maging successful kasi ayun nga sa na-mention ko na meron din na na-offload kahit na merong affidavit of support. So, depende pa rin po talaga yan sa inyo. Sa situation nyo and kung sa mga requirements na ipapakita nyo sa immigration. So, itong affidavit of support and guarantee, gagawa po ulit ako ng panibagong video kung paano ba ito makuha. Actually, marami na po akong videos about affidavit of support, pero gagawa po ako ng updated para sa inyo. So, itong affidavit of support po ay kapag nasa ibang bansa si foreign partner, doon po siya sa Philippine Embassy kukuha nito. Kailangan niyang ipa-authenticate po doon yung affidavit of support and guarantee. Kasi yun po yung kukunin ng Philippine Immigration. So kapag meron na pong affidavit of support and guarantee, actually hindi na necessary na magpakita ng proof of financial capacity si foreign partner. Hindi na kailangan pa ng mag-provide ng bank documents kapag meron ng affidavit of support and guarantee. So yun po yung mga additional requirements kapag kayo po ay makikipag-meet sa mga foreign partner nyo and kapag sponsored ni foreign partner yung travel nyo. So ayun po, yung tips ko para sa inyo is kung nagbabalak po kayong mag-travel abroad to meet your foreign partner or i-visit si foreign partner, be over-prepared po talaga. Ayun nga, damihan nyo po yung proof of relationship nyo and mag-provide kayo ng affidavit of support and guarantee. Be transparent kung ano yung mga tanong sa inyo ng immigration. Verification lang po yan kung talagang kilala mo si partner mo, kung talagang magkarelasyon kayo. Huwag masyadong, alam mo yun, huwag masyadong kabahan. Kasi kapag nakita ng immigration na sobrang kinakabahan ka, hindi mo na sila masagot ng maayos. And baka isipin ng officer na meron kang tinatago. So kung genuine yung relationship mo ni foreign partner mo, hindi mo kailangang matakot talaga sa immigration basta kompleto yung travel documents mo. So huwag kayong makipagtalo sa immigration officer.
ginagawa lang po nila yung trabaho nila. So, kailangan pa rin po natin rumespeto sa kanila kasi yung trabaho po nila is to protect us like from human trafficking or ano-ano po yung mga illegal issues sa ibang bansa. So, just answer their questions. Kahit paulit-ulit yung questions, sagutin nyo na lang po kasi ganyan sila, ganyan yung technique nila, parang ganyan yung technique nila na para malaman nila kung nagsasabi ka ba ng totoo. So, kung totoo naman talaga yung relationship niya ni partner mo, legal yung travel mo, sagutin niyo na lang po ng maayos yung mga questions ng immigration officer kahit na paulit-ulit ito at kahit na parang hindi na siya connected kay boyfriend or hindi na connected sa travel, sagutin niyo pa rin po. Kung wala naman po kayong tinatago, okay lang po yun, walang problema. Just answer their questions honestly. So just be ready, just be over-prepared. And kung meron po kayong mga questions or suggestions, i-comment nyo lang po. So kung hindi pa po kayo nag-subscribe, mag-subscribe po kayo. I-like nyo po itong video, i-share nyo po kung sa tingin nyo ay nakakatulong or makakatulong sa mga family relatives nyo or sa friends nyo. Thank you po for watching. Bye-bye!